Baryo ba yan? Baryo? Ano na sinawag dyan sa ano? Probinsya! Oh my God, probinsya! Oh my God! Probinsya. Tama ka. Oh my God, ang tatalino nyo talaga. Tama. Probinsya, tama. Probinsya, guys. Maaga sila magising dito kahit puyat sila maaga. Parang natulog kasi ako 5 a.m. Siyempre, di ba, sa Manila, gano'n naman talaga yung tulog namin. 5 a.m., 6 a.m., depende. So, natulog ako 5 a.m. So, gising sila mga 8 a.m. ata. Naririnig ko na, tapos ginising ako 10 a.m. Tapos sabi ko, tulog muna ako. Tulog ako, guys. 11, binalikan ako. Naantok pa nga ako eh. Sabi ko. Kaso guys, tumayo na ako guys. Siyempre, lahat nakaligo na, ka-prinsesa. So, naligo na ako guys. Grabing ulan dito guys. Sobrang lakas. Like, parang may bagyo. Grabe security guard ka pa dyan, night shift. Kagabi kasi may mga bagay na linilinaw, kaya umabot ng ganong oras, may mga bagay na inaayos. So, umabot ng ganong oras, diba? Minsan kasi guys, isa sa mga natutunan ko talaga, wag na tayong mapagmataas sa 2020. Pwede pa rin naman tayo maging ma-pride, pero parang para lang masettle lahat ng bagay, minsan kailangan mo magpakumbaba. Kaso, guys, alam nyo, mahirap talaga kasi ako, guys. Aminado naman ako na sobrang ma-pride din ako na tao. Like, sobrang fried chicken. Like, siguro kaya kong umabot ng 2 buwan hindi pumansin ng tao, lalo kapag may ginawang kasalanan sa akin. Pero, depende sa tao. Kasi may mga tao na, pag sasabayan ko yung gano'n. Pero may mga tao kasi na, pag hindi naman sa buhay ko, yung pakialam, kala ko to ko. Sabi ko, kapag hindi naman importante sa buhay ko, wala naman akong pakialam kahit hindi magpansinan habang buhay. Pero kapag may mga naging na sa buhay ko, naging parte na sa buhay ko, kahit sa loob ko na magpakumbaba, minsan ginagawa ko na lang kasi nga, parang yun the only way na magsisettle. Pero guys, may mga times talaga na na parang wala talaga, parang wala sa vocabulary ko na mag-please ng tao ba? Wag mo, sino ka ba? Parang ganyan guys, di ba? Siyempre guys, alam nga namang di ka pinapansin, tas magpapapansin ka, di ba? Pag di ka pinansinin, sino ba siya? Pero guys, dumidipin sa akin, kapag tinong tao, I always make way. Kasi kahit, depende sa alisin na kita, tapos na yung probinsya. Okay, 2026 na magpatawad. Guys, hindi naman required na magpatawad or magkaano-ano. Pero kasi, pwede ka naman magpatawad ng hindi, pwede ka naman magpatawad ng hindi sinasabi sa kanila na pinapatawad mo sila pero cut off na sila sa buhay mo. Pwedeng ganun kasi Hindi naman sa lahat ng oras na papatawarin mo, sobrang loud ka dapat. Kailangan malaman nila. Pwedeng pinatawad mo na sila, but you're done with them. Tapos na, okay na yun, okay na yung natulong, ganyan. Pero kasi, dumidepende talaga sa tao. And iba-iba kasi yung iba-iba kasi yung karakteristik ng iba't ibang tao. Ako guys, pag may naging pwesto talaga sa buhay ko, tsaka may nagme-make way ako. Pero, kapag yung paggagawa ko ng way, hindi naging epekto at ayaw, doon na ako talagang mag-start literal na, okay, end na to, tapos na, gano'n. Pero, pag nagawan pa ng paraan, okay naman, naging ayos naman kami, then, pwede naman mag-go back from the start, and gano'n, yung mga maling nagawa, pwede namang bahala ka dyan, Hoy, general to, yan na naman kayo, igagaslight ka pa, hindi ka naman ginagaslight.
Kasi guys, kami, example ko sa inyo yung ate ko. Kami ni ate, pag nag-aaway kami, dati kasi yan sa ate Sam, pag inaway ako natin Sam, the only thing na ginagawa niya, bugbugin ako. Bugbugin niya ako ni ate. Bugbog. Literal na bugbog guys, sapak sa mukha, ganyan. Ganyan man bugbog yan sa ate Sam eh. 15, parang 15, 6, bugbog talaga guys. Pero nung lumalaki na ako and may sarili na akong buhay, ganyan na lang kami ni ate Sam. Parang, ewan ko sa'yo, wala akong pakialam sa'yo. Ang itim mo, negra. Kamukha mo yung nanay mo, mukhang unggoy. Ganun na kami ni ate. Tapos, lumalaki kami, growing up. Parang wala na kami ng paki sa isa't isa. Hanggang nag-away kami ng pinakamatinding away, hindi ko sila pinansin almost 2 years. 2 years ko sila hindi pinansin. From 2021 to 2020. 2 years. As in, no contact. Binlock ko buong pamilya. Binlock ko sila. Binlock ko. Ano talaga guys, may attitude talaga ako. Ma-pride talaga ako guys. Parang kaya ko talagang kumalimot ng tao kahit gaano ka, ganyan ka close. So, 2 years ko yan hindi sila pinansin kasama mga pamangkin ko, 2 taon. Nagsariling buhay ako, mag-isa lang ako. 2 taon ko sila hindi pinansin. Kinalimutan ko sila as pamilya, ganyan. After 2 years, nag-reach out naman si ate. Naging okay. Naligo ka ba ma? Kanina. Pero mamaya pa ulit maliligo. 2 taon, tapos nag-sorry si ate Sam, kahit mabigat yun, pinatawad ko si ate. Tapos, okay na kami. Tapos, ginawa niya ulit yung ginawa niya dati. So, 1 taon ko ulit di pinansin. Tapos, nagpatawad ulit ako. Ginawa ulit. Wala na, inaya ko na lang. Until now, wala na. Kasi guys, ang tawag dito, sobra, kasi ako kahit ma-pride akong tao, maano yung puso ko, mabilis lang ako hindi naman yan pagiging parang ayaw mo lang ba nagtatanim ng galit, ganyan. Ganyan guys. Pero, syempre, kahit gano'n naman yun si ate ko pa din naman yan. And syempre, gano'n na. Pero, siguro para sa mga anak niya na lang ako nag-ano. Dead man na lang by Adja. Oo nga. Yun din. Pero, I'm happy. If you're happy and you clap your hands. Guys, tigilan nyo nga yung nyo, yung mga comment, tsaka yung mga nagpo-post ng hindi kasi siya nakakatuwa. Hindi, yung mga guys, stop nyo yung imahinasyon nyo, yung mga imahinasyon nyo malayo sa mangyayari. Sa sobrang open kong tao, talaga bang tingin nyo, pagsisekretuhan ko pa kayo lahat? Tigilan nyo yung imagination nyo, kasi your imagination is not gonna be, it's not gonna happen. Hanggang mamatay, Rostar. Knock on the wood. Hindi mangyayari, guys. Kaya, huwag kayo hindi. Wala naman akong problem. Okay lang naman. Siyempre, sila yan ganyan nila kami supporta. Pero, wag na kayo to the point na, guys, promise, wala talaga kami ni Jeff ay very close friend, best friend talaga kami. And wala na yun. Hanggang dun lang yun. Mamatay man. Tingin nyo ba? Yun Jeff. Tingin nyo ba? Tingin nyo ba? Kung may tinatago ko, hindi sana tinatago ko si Jeffoy. Hindi ko tinatago Pinopost ko pa yan ang pampakailam ko. Kaya stop! Iyaw! Char. Guys, pati siya guys, nandidiri na rin. Kaya tigilan nyo guys. 2 kami nandidiri sa isa't isa.
Kaya tigilan nyo yung imagination nyo, okay? Hindi mag-work yan. Hanggang siguro, pumuti na yung bulbul namin ni Jeff, wala talagang mangyayari. Promise, like, liar go to hell. O, tingnan mo ha, sinabi ko na, liar go to hell, kunin man kami ni Lord. Wala. Sa inyo na si Jeff, go. Kunin nyo na. Oo, tignan nyo, lumayo man yan si Jeff, pero ngayon, wala na. Kasi sabi namin, bakit kami lalayo? Eh, di parang pinatunayan lang namin na may tinatago kami. Pag wala kang tinatago, mas ano ka dapat? Mas loud ka dapat. Eh, ako wala naman eh. Pag picture ako, post ko pa yun sa Facebook pag bumukha niyan eh. Kaso baka ma-virus yung Facebook. Char. Bading ba si Jeff? The fuck? Ano pinagsasabi nyo? Bading. Guys, alam nyo, kung bading man yung tao, o lalaki man yung tao, tomboy man yung tao, wala kayo sa posisyon nilang anuhin sila. Bakit? Di supportahan nyo kung bading, tomboy, ganyan. Butiki, baboy. Huwag kayong masyadong guys. It's 2026 na. Wake up, bro. Wala nang issue kung may Diyos ko naman. Bakit binasag mo agad, mamas? Hindi ko naman binabasag. Wala, guys, kami, sobrang thankful kami na may supporter kami ni Jeff, ganyan. Pero, wag naman yung, yung support na parang may meaning. Kasi hindi talaga, parang, nagki-cringe talaga kami parehas. Parang, kung nakakasama lang namin kayo sa personal, halos patayin namin yung isa't isa. Nagsasakalan kami at magsusuntukan. Nagtatadyakan nga kami dito eh. Maraming sabi-sabi sa ko. Oh my God, what the fuck? Stop. Stop that nonsense. Diyos ko, tigilan niyo, lubayan niyo si Jepoy. Sa sobrang ni Jepoy, sa sobrang productive ni Jepoy, lumalayas na ng kondo niya kahit wala siyang pera. Oo guys, bestie lang talaga. Wala kaming libog nararamdaman sa isa't isa. Puro nga sama ng loob yung nararamdaman namin sa isa't isa. Diyos ko. Nag-i-English na tuloy si Ma. Yes! Oh my God! This is so upsetting because you guys, it's 2026, so wake up, okay? Don't be so rude, you know? Life is short. Choose to be happy. Oh my God. Oh my God, guys. Guys. Oh my gosh. Stuff na yung illusion. Sayang naman. Dami pa naman. Huwag kayong kiligin sa amin, guys, talaga. Promise yan. Knock on the wood. Ay, knock on wood. Huwag talaga, guys. Promise. Huwag yung bigyan ng meaning lahat na nakakasama kong lalaki, guys. Guys, bagong na ako naging fair last, puro lalaki talaga yung mga friends ko. Makakakita ka ng girl na friends ko, bihirang-bihira. Si Queenie number 1. Siyempre, best friend ko yung kababata. May makikita kang best friend kong babae, siguro mga 3, 5 friend na babae. Sobrang limit talaga. So, pag kayo may nakita akong kasamang lalaki, huwag kayong masyadong ay, hindi kaya nasasaktan si Huwag guys, promise talaga guys. Lahat, kung alam nyo lang, tawag sa akin ng Mama Pearl, Mama Pat. Hindi. Guys, halos lahat ng nakakasama ko guys, puro mas bata man sa akin ay namatay. Gusto ko guys, mas matanda sa akin ng mga 4 years, 3 years, 5 years. Oo guys, anak ko na lahat. Sabi ko nga minsan guys, ayan kung kilala nyo si JP guys, pumunta yan ng kondo ko guys, tas parang masama yung loob, pumunta sa kondo ko, tumawag, Mama Pearl, andito ako sa baba ng kondo mo, tapos pagtapos si JP, sumunod si Mark, puro lalaki guys, pero parang nanay. Sabi ko, saan ba kayo nanggagaling? Uy,
Wala man lumabas sa pek-pek ko na mga ganyang kapupoging mga bata. Pero, guys, nadadagdagan pa. Tas ganito pa sila magkwento, guys, pag nandun na sila. Ay, minsan tumatambay kami. May Mama Pearl kasi kami. Nadagdagan na naman ng dalawa, guys. Na para bang, sabi ko, ano ba yan? Puro naman ako ang nanay. Guys, Mama Pearl, halos lahat tawag sa akin, guys. Guys, nanay talaga ako ng lahat. Like, legit. Legit talaga. Kaya pigilan nyo talaga ang pag... Guys, alam nyo minsan, naiisip ko nga kapag inaano ako, guys, pinagbibintangan ako, guys, na may lalaki. Minsan, iniisip ko, sana talaga, totoo na lang yung mga bintang ng tao. Kaso, guys, hindi talaga eh. Hindi talaga, guys. Parang, malayo talaga sa katotohanan. Natatawa na lang ako. Dati, guys, pumapatol ako kasi naiinis naman ako talaga eh. Kapag ano eh. Kasi, wala. Pero ngayon, guys, natawanan ko na lang eh. Kasi sabi ko, ano, bakit ako magtatago? Bakit ako mag-ano? Eh, di naman ako nagsisinungaling. Wala naman akong pinagsisinungalingan na tao. Nagsasabi naman ako ng totoo. So, sabi ko, eh, kung hindi sila maniwala at paniwala ang gusto nila, eh, di yun na lang ano nila. Kasi guys, hindi naman ako nabuhay para mag-please na mga tao paniwalaan kung anong gusto nilang paniwalaan, guys. Ganun lang yun. Hindi ka na magkakajowa yan, ate. Sino nagsabi sa'yo wala akong jowa? Char! Fees. Fees lang, fees. Fees lang yan. Masusundo na sa kanal. Nag-i-explain na naman siya. Peace be with you. Happy New Year. Sa Frank! Na all may joke. Guys, wag kayong wag kayong magmadali sa jowa-jowa. Alam nyo guys, pag kayo, ang mindset ninyo pag nagjowa kayo is to fling, maglandi-landi lang, parang wala kayo sa goal, gusto nyo lang magka-jowa para makipagsabayan. No. Kasi guys, tumatanda tayo, hindi tayo pabata. Okay? Dapat ang nasa utak natin at mindset natin, kapag magde-date tayo, I'm going to date this guy because I wanna marry him. Hindi ka magde-date kasi gusto mo may pagyabang lang sa tropa mo, gusto mo lang makipag-uso, gusto mo lang na may masabi lang talk kasama jowa mo. Pero the reality is, gusto mo lang kasi doon, dapat kapag nagla-love kayo ng person, you love the person kasi nakikita mo siya as your future. And you love the person kasi nakikita mo siya as yung endgame mo, ganun. Kasi guys, at the end of the day, at the end of the day guys, hindi naman kasi yan. Oh sige, may jowa ako ngayon. Go, may jowa ako. Then, hanggang dun lang. Ganun ba gusto niya? Gusto ko yung gusto ko yung pagmamalaki ako, ipopost ako. Yes, Jesus, love you. Mama Pau event na for wedding. Hindi pa po ako ready. Alam nyo kung ano po i-ready ninyo? Yung sa ano po. Guys, may nakita kong ganito. Gusto kong bumili. Regalo ko na to sa birthday ko.
Guys, hindi pa ako ready. Parang hindi ko pa kayang maging 26. Sana hindi ka saktan ng jowa mo. Nagsusuntukan na kami, susuntukin ko siya pag sinaktan mo. Guys, I'm not ready. Hindi pa ako ready mag-26. Parang hindi pa. Happy birthday, ma'am. Ang aga pa talaga, OA. Next week pa ako. Sobrang exaggerated. Oh my God, exaggerated is being exaggerated for the things that you're gonna do. It's not. Forever ka namin. Ay. Forever, baby. Umiyak ka lang eh, di mo sure. Hindi niyo sure kung paano ako nanapak. $27 ma, di ba magpapamilya ka na? Hindi, na-adjust, mga 29. Pag ano naman na, settled na, kapag nakabili na ako ng bahay, lupa, sasakyan. Yan ang mga goal ko eh, makabili ako niyan. Pag nakabili na ako ng bahay, sasakyan, may business na ako. Okay na yan, 3 na yan. Tapos mag-content na lang ako. Okay na yun, guys. Deactivate ko na lahat ng Facebook ko. Naalala ko na naman yung January 1 birthday. Oo guys, totoo yan. Like Claire Go to Hell. Kahit nasa orphan ako guys. I'm celebrating my birthday January 1 for 15 years. 15 years kung sineselebrate yung birthday ko na January 1. 15 years. Imagine lately lang ako, siguro tatlong taon o 4 na taon ko palang sineselebrate yung January 14. 4 na taon pa lang. Pero sa 4 na taon na to, wala pang memorable na birthday ko. Kasi, meron na pala yung pinaka gusto kong birthday ko na nangyari sa akin yung ginawa ng Pearly Shells. Memorable. Sa 4 na taon ko na sineselebrate yung January 14. Yun yung pinaka-memorable. Kasi itong 3 taon na to, wala to. Ano lang yun eh. Parang, ano lang. Parang dumaan lang yung birthday ko. Pero, eto parang yung sa Pearly Shells, nung ginawa nila yung birthday ko, parang, pinaano nila sa akin na mas maganda yung 18th birthday ko. Last year lang. Yung pinaramdam nila na 18th birthday ko, naramdaman ko yun. Tapos, parang may mga pumunta ng birthday ko, ganun. Kasi guys, alam niyo yung kaya, guys, kaya kwento ko sa inyo para alam niyo. Alam niyo yung may Sophia the First na 18th birthday ko, basta yun, alam niyo naman yun yung picture na. May kwento kasi yun, guys. Kaya ayoko siyang naalala. Kasi naiinis ako. Naiinis ako pag may nagpo-post nun eh. Ako na... Hindi naman dahil ang pangat ko doon. Naiinis ako kasi may kwento yun talaga guys. May kwento sa likod nun. Like, ang lala nung kwento na yun. Ang nangyari na 18th birthday ko. Tapos yung 18th birthday ko na yun. Dinesisyon nila yung 18th birthday na yun. Umaga. So, gabi ginanap yung birthday, di ba? Umaga. So, walang pagkain. May nagdala ng cake. Tapos, syempre, on the spot ako nag-invite. Ng mga ng mga friends ko, ganyan, 18 roses. Nag-invite ako ng ganito, ganyan. Tapos, guys, walang pumunta. May pumunta, pero halos lahat ng in-invite ko, walang pumunta. Kaya, masama yung loob ko dyan sa ganyan. Pero guys, tapos after nun, last year guys, ginawan ako ng birthday surprise ng Pearly Shells ata nun. At saka, yung collab ata yun with Jeff Pat, di ko sure. Basta yun guys, ang Pearly Shell,
Ito guys, naging sobrang memorable siya sa akin. Parang feel ko, yun yung pinaka happiest birthday na meron ako. Well, we never know. We never know naman. Pero parang isa siya sa pinaka naging happy birthday sa akin ng lahat. Lahat naging memorable siya talaga. Nung last year na birthday ko. May mga ibang fans din na gano'n, happy din ako. Yun nga, yun lahat na nag-celebrate ng birthday ko ng mga fans last year, happy ako kasi parang ginawa nilang extraordinary yung birthday. Parang ginawa nilang extra happy yung birthday ko. So, happy ako dun. Yun lang, share ko lang yun. Di ka sure this year. Wait lang. Huwag na mag-invite ng maraming friends. Huwag kang gastos ng gastos. Lo, di naman ako gumagastos eh. Parang invite ng maraming friends. Hindi nga ako masyado nag-i-invite eh. Ay, guys. Matutulog ka na? Feeling ko gusto ko matulog. Nakakantok no? Kaso kasi inisip ko pag matutulog ako ngayon, baka mamaya gising naman ako. Tapos may lakad pa ba yun? May lakad no, kaya Sakit na ang ulo ko. kinakausap ko na lang sila eh. Nicholas surprise. Yes, meron din ng Nicholas nun. Basta guys, lahat na nagano sa akin last year, memorable talaga parang sa lahat ng year ko na nag-exist dito sa mundong ibabaw, ang pinaka-memorable ko na birthday last year, 2024. Ay, 2025. 2025. Yan yung pinaka masaya ko kasi doon ko naramdaman may family, doon ko naramdaman na may nagsusupport sa Kuya akin. ba? Parang bata, naliligo sa uwan. Ganyan naman talaga yung si kuya mo kahit sa Manila. Talaga? Oo, naliligo sa ulan. Diba? Naliligo ng ulan, amats. Tulog ko na lang kaysa maligo ko ulan. So, parang ano siya, hindi, parang, basta, sobra, kaya lagi ko sila sabi talaga, 24 and 25, yung pinaka-happiest ko kasi, una,
kay ano.